Welcome to Teacher IR's channel. Don't forget to like, share, subscribe to my channel, and hit the bell button. Thank you! God bless! Mwah! Magandang araw! Ito po si Teacher I at sa araw na ito, ang akin pong ibabahagi sa inyo ay patungkol sa dalawang uri ng pangalan. Ano nga ba ang dalawang uri ng pangalan? Tara na atin nang alamin. Bago natin alamin ang dalawang uri, alamin muna natin ang ano ang pangalan. Ang pangalan o sa English ay noun, ito ay tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar o pangyayari. Meron pong dalawang uri ang ating pangalan. Meron tayong pantangi o sa English ay proper noun at meron tayong pambalana o kaya naman common noun. Ang pantangi ay mga pangalang nagsasabi ng tiyak o tanging ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar o pangyayari. At ito po ay nagsisimula sa malaking titik. Samantalang ang pambalana natin, ito ay ang karaniwan o pangkalahatang ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar o kaya pangyayari. At ito ay nagsisimula sa maliit na titik maliban na lamang kung ito ay ginagamit sa simula ng pangungusap. Uulitin ko po ang kaibahan ng dalawang uri ng pangalan. Ayan po, so ang pantangi, ito ay tiyak o tanging ngalan at nagsisimula sa malaking titik. Samantala, ang pambalana natin ay karaniwan o pangkalahatang ngalan at sa maliit na titik ito nagsisimula. Ayan po. So, makikita ninyo ang kaibahan ng dalawa. Ang halimbawa ng pangalang pantangi natin ay Binibining Cruz at pwede nating bigyan ito ng halimbawa sa pambalana bilang guro. Ayan. At pantangi natin ay Pilipinas at ang pambalana natin ay bansa. Meron tayong pantanging Pasko at ang pambalana natin ay pangyayari. At meron tayong pantanging Colgate at meron tayong pambalanang toothpaste. Meron din tayong brownie at ang pambalana naman ito ay aso. So ayan po, so kung makikita natin, ang pantangi ay nagsisimula sa malaking titik at ang pambalana ay nagsisimula sa maliit na titik or small letter. Okay. Po tayo pumunta sa ating pagsasanay. Tara, maglaro muna tayo. Magbigay ng mga lugar na napuntahan na ninyo sa ating bansa. Okay, so ano-ano yan? Okay. So meron tayong, okay, good job, Baguio, Boracay, Palawan, Tagaytay. Yes, okay. So, ano kaya itong Baguio, Boracay, Palawan, at Tagaytay? Ito kaya ay pantangi o kaya naman pambalana? Tama, ito ay pantangi kasi ito ay nagsisimula sila lahat sa malaking titik. Okay. Okay, sumunod naman, meron tayong magbigay ng mga alagang hayop sa inyong bahay. Ano-ano yung mga inaalagaan ninyong mga hayop sa inyong bahay? Okay, may naririnig akong aso. Okay, pusa, very good. Okay, kuneho at ibon. Okay, ano naman kaya yung aso, kuneho, pusa at ibon? Ito kaya ay pantangi o kaya pambalana? Okay, very good. Sila po ay pambalana. Ayan. So, good job, kids. Tara natin ang sagutan itong ating pagsasanay na narito. So, ano ang gagawin natin? Mag-isip ng pangalang pambalana para sa mga pangkat ng pangalang pantangi.
isulat sa itaas na bahagi. So, meron tayo ditong Pilipinas, Amerika, Canada, Hong Kong, at Singapore. At meron din tayo dito sa kabila na Jose Rizal, Andres Bonifacio, Apolinario Mabini, General Antonio Luna, Emilio Aguinaldo. So, sa una muna, ang pangkat na ito ay ano kaya ang Pilipinas, Amerika, Canada, Hong Kong, at Singapore. Okay, so tama po kayo. Ito ay ang mga bansa. Okay. Samantalang itong Jose Rizal, Andres Bonifacio, sila ay, opo, so tama, sila ay mga bayani. So, sa pangalang pambala ng bansa, meron tayong pantanging Pilipinas, Amerika, Canada, Hong Kong, at Singapore. Sa pangalang pambala ng bayani, meron tayong pantanging Jose Rizal, Andres Bonifacio, Apolinario Mabini, General Luna, at Emilio Aguinaldo. General Antonio Luna at Emilio Aguinaldo. So, ayan po. Okay, so magpatuloy pa tayo sa ating mga pagsasanay. So, meron tayo ditong piliin at bilugan ang naiibang pangalan sa bawat pangkat. Isulat sa linya kung ang binilugang pangalan ay pantangi o pambalana. So, atin po ulit bibilugan ang pangalan sa bawat pangkat. Okay, so maaari kayong kumuha ng papel at saka ballpen. So, pwede nyo na lang isulat yung naiiba instead na bilugan. At ating kikilalanin kung itong isinulat nating naiiba ay pangalang pantangi o pangalang pambalana. So, una, meron tayong kompositor, Mozart, at Beethoven. Okay, pangalawa, meron tayong Regine Velasquez, mga awit, at Sarah G. Pangatlo, Pantene, Dove, at Shampoo. Pang-apat, aso, pusa, muning. Panglima, probinsya, Laguna, at bayan. So, alin kaya dyan ang mga naiiba? So, maari niyong sagutan, isulat nyo. Sapat lang kung ito ay pantangi o pambalana yung binilugan ninyo. Ayan, so kung tapos na kayo, tara, sagutan na natin ng sabay-sabay. Una, so ang bibilugan natin dito ay ang salitang. So, yung naiiba dyan sa natin, sa unang bilang ay kompositor sapagkat ito ay pambalana at ito ay nagsisimula sa malakit na titik rather. Ang Mozart at saka Beethoven, ito ay mga pantangi at sila ay nagsisimula sa malaking titik. Okay, pangalawa naman natin, alin kaya dito ang naiibang pangalan? So, meron tayong Regine Velasquez, mga awit at Sarah G. So, ang naiiba dito, yung salitang mang-aawit, okay? Kasi ito ay pambalana. Samantalang yung Regine Velasquez at saka Sarah G, ito ay pantangi. Okay? Pangatlo, meron tayong Pantene, Dove, at saka Shampoo. So, sa pangatlo, ang naiiba natin dyan ay shampoo. Okay, so ito ay pambalana ulit. Okay, sapagkat yung Pantene at ang Dove, ito ay pantangi at sila ay nagsisimula sa malaking titik. Pang-apat, meron tayong aso, pusa, at muning. Ano ang naiibang pangalan? Opo, so meron tayong muning. Okay, so ang muning po ang naiibang pangalan sa pang-apat na pangkat sapagkat ito ay pantangi at nagsisimula ito sa malaking titik. Samantalang yung aso at pusa ay maliit na titik at sila po ay pambalana. Panlima, meron tayo diyang probinsya, Laguna at bayan. Alin ang naiiba? Tama, yung
So, ang Laguna po ang naiiba sapagkat ang Laguna ay nagsisimula sa malaking titik, samantalang ang probinsya at ang bayan ay nagsisimula sa maliit na titik. At ang ating Laguna ay Pantangi. Ayan po. So, sino ang nakakuha ng score na 5? Good job. Okay. Sa mga hindi naman nakakuha ng score na 5, ayan, so mag-aral ulit at yun ang alalahanin na pambalana kapag maliit na titik or small letter ang start, at pantangi kapag nagsisimula sa capital letter yung ating mga pangalan. Ayan, so para hindi kayo malito. Ayan, so magpatuloy pa po tayo. Isulat sa linya kung ang may guhit na pangalan ay pantangi o pambalana. Ayan, so ginuhitan na natin yung pangalan. So atin na lang itong aalamin kung ito ay pantangi o pambalana. Una, meron tayo sa pangusap na ang Lamaraya Subdivision ay malapit sa amin. Pangalawa, si Sarah G ay magaling na mang-aawit. Pangatlo, mahilig sa maanghang na pagkain si MJ. Pang-apat, mahilig gumawa ng tula si Lai Candido. At panglima, iyan ang awiting nais pakinggan ni Shervision. So ayan, so sa una meron tayong Lamaraya Subdivision. Pangalawa, mga awit. Pangatlo, MJ. Pang-apat, Lai Candido. At panglima, awitin. So, atin po itong kilalanin. Okay, so, kung nasagutan niyo na po sa inyong mga papel, tara na at atin na po itong sagutan ng sabay-sabay. Sa una, ang ating Lamaraya Subdivision ay pantangi. Ang mga awit ay pambalana. Ito po ay nagsisimula sa maliit na titik. Ang MJ ay pantangi sapagkat ito ay nagsisimula sa malaking titik. Ang Lai Candido, ito ay pantangi sapagkat nagsisimula din sila sa malaking titik. At ang awiting ay pambalana sapagkat ito ay nagsisimula sa maliit na titik. Ayan. So, nawa ay may natutunan po kayo sa aking ibinahagi sa araw nito patungkol sa dalawang uri ng pangalan, ang pangalang pantangi at ang pangalang pambalana. Ayan. So, thank you for watching. God bless everyone. And please subscribe to my channel. My channel is Teacher IR. Ayan po yung pangalan ko. So, at huwag niyo na rin kalilimutang i-like ang video na ito kung ito po ay nakatulong sa inyo. Ayan. So, si Teacher ay nagsasabing hanggang sa muli, kids. At mag-aral po lagi. Hanggang sa muli at mag-iding manalangin. Paalam!